Good day sa lahat mga partners. For today's video, panibagong araw, panibagong tips at gabay na naman para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong-lalo na dito sa BJMP. Okay, ngayong araw mga kapartners, ang topic at pag-uusapan natin ay regarding ito sa isang comment ng ating isang kapartners. Okay? So, nakapukaw ito ng aking diwa. Okay, at naging interested na naman tayo at para maging aware o for the awareness in additional information para sa ating mga aspirant applicant na nag-aantay ng additional information na nanggagaling sa atin. Okay. So, ang kanyang katanungan kasi mga partners, no? So, hello sir, sabi niya gano'n. May chance ba na mag-under quota? So, ang kanyang katanungan ay, may possible ba, posibilidad ba na magkakaroon ng under quota this year for the year 2025? Yan yung ating pag-uusapan ngayon mga kapartners. At kung interested ka, tapusin mo itong video na ito. At bago ang lahat, ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go. So, once again, ladies and gentlemen, good day sa inyo lahat mga kapartners. So, for today's video, okay mga partners, ay meron naman po tayong interesting topic. Okay, so shoutout muna, no? Shoutout muna kay Justin Calderon. Thank you for your comment. At syempre, ang iyong katanungan ay bibigyan po natin ng kaunting explanation. Okay, at para syempre magkaroon ng awareness ang ating mga kapartners na makapanood nito. Okay, so ang tanong niya is, may possible ba o may chance ba na magka-under quota this year? Ang sagot ko po dyan ay yes. Pero, kakaunti yung chance. Maliit na chance na magkaroon ng under quota. So, bakit maliit na chance? At bakit mayroong chance na maliit, sir? Yan ang tanongin, okay? So, kaya nasabi ko po mga partners na may chance pero maliit, no? Maliit ang chance na magkaroon ng under quota dahil po sa bultuhan ang aplikante natin ngayon dito sa BJMP mga kapartners. Okay? So, hindi ako nagkakamali. Ang ating quota dito sa NCR mga kapartners ay nasa 300 plus to 400. No? Not sure ako doon. Pero yun, ganun karami lang po ang quota natin ngayon. Okay? But, no, ang ating quota is, dito sa NCR lang po ito mga partners, no? Nasa 300 to 400 plus. Pero ang aplikante po natin is more than 3,000 mga kapartners. Okay? So, nationwide, mga kapartners, ang quota po talaga, no, is 2,000. Okay? Yung 2,000 na yan, mga kapartners, ay nahati-hati po yan sa iba't ibang region. Okay? Kung malaking region, tulad ng NCR, ng mga 4A, yan po yung malalaking quota. Okay? Dito sa NCR, 300 to 400 plus, no? So, kaya nasabi ko maliit na chance mga kapartners. Kasi po, depende pa rin po, okay? Depende pa rin po sa flow. Kung gaano karami ang na-slash, maraming na-disqualified, okay? Sa proseso sa pag-a-apply sa BJMP. Okay? So, karamihan mga kapartners, no? Karamihan sa bumabagsak ay sa neuro. Sunod mga kapartners is sa final medical. Okay? So dyan po maraming nalalaglag. Okay? For example man mga kapartners, no? For example man mga kapartners, nagkaroon po ng under quota. Okay? Nagkaroon po ng maliit na chance. O nagkaroon mismo ng under quota mga kapartners. Kapag nagkaroon ng under quota mga kapartners, okay? Kukuha, okay, ang bureau sa third priority. Ano po yung third priority, sir? Okay? Ang mga third priority, mga kapartners, mga third priority applicants, yun yung may mga deficiency. For example, sa age, mga over age, mga under height. Yan po. Diyan po sila kukuha ng bilang, okay,
para ilagay doon sa nagkulang. Okay, para mabuuan ang quota this year. Okay? So, linawin ko ulit mga partners, no? Malit ang chance na magkaroon po ng under quota. Dahil po sa dami ng applicants. Okay? At least may chance. Okay? Based sa akin experience mga partners, no? May iba ako mga partners, no? Based sa aking experience, yes po, nagkaroon po ng under quota sa aming batch. Okay? Pero sad to say, mga partners, no? Only male applicant lang po ang nagkakaroon ng under quota. So, sad to say, para sa ating mga female applicant, no? Every year ay over quota po talaga ang female applicant. Nasa pala ito, mga kapartners, ay 10% lang po talaga ang kinukuha na female applicant. Okay, sa 100%, 10%, 90% ang male applicant. Okay, kaya sad to say, sorry sa mga pimali natin, no, na every year ay talagang over quota kayo. Okay, sa male applicant naman po, mga partners, ay may maliit na chance na magkakaroon ng under quota. Yes po, dahil karamihan sa mga bagsak sa neuro, okay, and nabanggit ko kanina, sa final medical. Yes po, nagkakaroon po ng marami rin po bumabagsak sa final medical kapag hindi po nakukomply yung kanilang compliance sa initial medical. Yes po, nabanggit ko nakaraang mga video natin na nagbibigay ang ating Bureau ng konsiderasyon, okay, sa maliit na problema sa inyong medical. For example, kayo ay obese or overweight, nagagawa naman ng paraan, okay, bibigyan lamang po kayo ng compliance. Bibigyan po kayo ng konsiderasyon. Okay? Para pagdating ng final medical, no, makomply ninyo. Pero pag hindi ninyo na-comply, okay, ground po yun ng disqualification. Okay? Kaya may chance na magkaroon po ng under quota. Okay? So, ito, isa-isa natin kung bakit nagkakaroon ng under quota. For example, marami bumagsak, okay, sa neuro exam. Bumabagsak sa neuro exam, bumabagsak sa final medical, and then sa PFT, no? Sa ating physical agility test or sa strength agility test na tinatawag natin mga partners, yes po, nagkakaroon po dyan ng disqualification or DQ. Okay? So, bigyan natin ng isang example kung bakit na-DQ ang isang applicant sa physical agility test or sa strength agility test. Okay? For example, no, on that day ng iyong physical agility test, mga ka-partners, ay mataas ang iyong BP o blood pressure. Ayan. At the same time, mataas ang inyong BP, nagkaroon kayo ng problema. For example, hinimatay kayo, hindi nyo natapos ang physical agility test. Grounds po yun for disqualification. Mahigpit na mahigpit ang aming health unit kapag mataas ang inyong BP. Ikaw ay namumutla, hindi mo natapos yung agility test. Just po, grounds po yun ng disqualification ng isang applicants, mga ka-partners. Okay? And nagkakaroon din po ng disqualification ng DQ sa background check o background investigation, mga ka-partners. Okay? In that case, mga ka-partners, no, sa matotal, no, ilan yung bumagsak, ilan yung bumagsak sa neuro, ilan yung bumagsak sa final interview, ilan yung bumagsak sa final medical, ilan yung bumagsak sa background investigation. Ito total yan, mga partners. In the final day, no, mga weeks before or a month before bago ang inyong final oath or oath-taking ceremony, mga partners. Final list ng mag-take oath, no? Kapag hindi na-reach yung bilang ng quota, okay, diyan na po huhugot ang Bureau sa mga naka-reserve or mga third priority. Okay? So,
in the whole, no, in the whole ng explanation ko ay yes po, may maliit na chance na magkaroon ng underquota this year. Dahil doon sa mga issue na sinabi ko, dahil doon sa mga dahilan or mga pagkakataon, okay, na nabanggit ko. Kaya nagkakaroon ng underquota. Yes po, possible, may maliit na posible na magkakaroon ng underquota. Dahil sa aking experience, no, at a year ng 2023, nagkaroon po yata sila ng kaunti lang naman ng underquota. Pero nahugot nila yon doon sa mga third priority natin ng mga reserve. Okay? At sa amin din nangyari, no, on that day ng aming oath-taking ceremony ay maswerte yung mga classmate namin noon na tumambay doon sa aming oath-taking ceremony na sabi ng Chief BGMP, ng Regional Director namin, kung sino yung dito na nawala sa finalist. Maaari nang pumunta doon sa formation at sumali na kayo. Dahil isa kayo sa mag-oath ngayong araw. No, swerte, malas lang po talaga. Okay. So yun mga partners, no? Naway nabigyan ko na naman po kayo ng kaunting additional information at awareness doon sa katanungan ng isang kapartners natin. At naway shout out, no, Justin Calderon, naway nabigyan kita ng kaunting explanation at kalinumanagan sa iyong katanungan mga kapartners, no? At ayun, no, naway nabigyan kita ng kaunting kalinawan mga kapartners. Okay? May kaunting chance dahil doon sa mga issue, okay, or mga dahilan kung bakit magkakaroon ng possible na underquota. Okay? So yun mga partners, hanggang dito na lang po muna isang mabilisang tips at gabay lamang po para sa inyong awareness, para sa inyong additional info, no? At yun mga partners, no, good luck sa mga ating aspirant applicant na patuloy na lumalaban sa kanilang journey dito sa pag-apply sa BGMP. Okay? So lagi ko sinasabi mga partners na always think positive, always be a confident bilang isang aplikante. Okay? Magtiwala sa kakayahan. Kung anong meron ka, huwag mo itago, i-showcase mo yan mga partners. Okay? Magtiwala sa itaas. Always yan. Huwag na huwag yung kakalimutan. Dahil siya lamang ang makatulong sa inyo during your journey sa pag-apply sa BGMP. O kahit sa mga branch ng government. Okay? At syempre, maging mabuting tao sa kapwa. Dahil yung kapwa na yan, baka in the future ay makatulong sa inyo. Okay? At yun, maraming salamat sa ating mga aspirant applicant, viewers, subscriber, na patuloy na nanonood ng ating tips at gabay patungkol sa proseso sa pag-apply dito sa BGMP or other branch of government mga kapartner. Shout out sa inyo. God bless sa inyo. Maraming salamat. Okay, road to 9K na tayo subscriber mga partners. Maraming salamat. At dahil ko sinasabi, saludo.